Teka, sa Tibon po pala kayo? Alam nyo, lahat ng mga content nyo, ang papangit. Tapos yung mga talent nyo, wala na nga itsura, di pa marunong umacting. Kayong dalawa, bilis nyo dyan ha. Huwag kayong tatamad-tamad. O ikaw, ano ginagawa mo? Ang tagal-tagal mo na dito, di mo pa alam ginagawa mo. Ganto. Ganto oh, simple-simple, gaganunin mo to. Ganto lang yan. Yan. No, alam mo na? Oh, ikaw nga. Diyos ko naman, Robert. Oh, mag-break muna ako ha. Tapusin nyo yan. Yung customer natin nag-aantay. Kabayan, paggawa naman ng sasakyan, may problema ata sa makina eh. Ma'am, mali po yata kayo ng pinuntahan. Kasi sa nakakita ko sa kotse nyo, hindi sa talyer nyo dapat dinala, kundi sa junk shop. Bakit naman kabayan? Mukhang luma lang ang kotse ko, pero konting ayos lang ito. Sigurado ako, gagana ulit siya. Ma'am, dito kasi sa talyer namin, halos lahat ng mga customer namin ay may magaganda at magagarang kotse. Eh yung sa inyo, bukod sa old style na, wala na pong pag-asang maayos yan. Teka, yung may-ari ba ng talyer nandito? Ma'am, wag na po kayong mag-aksaya ng oras. Tsaka wala po dito yung may-ari. Kung gusto nyo, bumalik na lang po kayo sa ibang araw. O di kaya, wag na lang po kayong bumalik dito. Sige na, marami po akong customer na dapat asiksuhin na mas importante sa inyo. Grabe ka naman, kuya. Teka, sa Tibon po pala kayo? Alam nyo, lahat ng mga content nyo, ang papangit. Tapos yung mga talent nyo, wala na nga itsura, di pa marunong umacting. Nanonood ka pala, kuya? Thank you na pala sa panonood. Ang kukupad talaga ng mga nagtatrabaho na to. Kaya na pa ako tapos sa ginagawa ko, samantalang sila. Hindi pa tapos hanggang ngayon. Ano, Robert? Anong oras kayo matatapos? Diyos ko. O JR, papunta pala dito si investor sa shop. Kapag nakita mo siya at tinanong ako, papasukin mo agad dito sa loob. Kailangan asikasuhin natin siya ng maayos kasi malaki ang may tutulong niya dito sa talyer natin. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Ako po ang bahala sa kanya pag dumating. I can handle this, ma'am. Okay, sige ah. Oh, ba't nandito pa yung feeling artista ng Tibon na to? Sinabi ko na nga hindi maayos yung bulok ng sasakyan. Ang kulit! Yes, hello po ma'am. Oh, nandiyan na po pala kayo. Anong oras po kayo dumating, ma'am? Andito lang po ako sa loob ng office, ma'am. Actually, kanina ko pa po kayo hinihintay. Sige po, ma'am. Lalabas po ako para sundin ko po kayo. Hello po, Miss Calderon. Hi, Miss Ilustre. Hello Kumusta? po. Okay naman po. Dito po tayo sa office. Teka, akala ko ba sabi mo kanina may customer nag-aantay sa'yo? Eh, anong inuupo-upo mo dito? Ma'am, ano pong ibig niyo sabihin? Ma'am, ganito po kasi yun. Actually, nung dumating ako dito kanina, ipapaayos ko sana yung kotse ng yaya ko. Pero ininsulto at pinagtawanan lang niya ako. Hindi daw kasi tinatanggap dito sa talyer niyo ang bulok na sasakyan ko. Ma'am, hindi naman po sa ganun ang ibig ko sabihin. Tsaka nagbibiro lang po kanina. Pasensya na po ulit.
Ginawa mo yun, JR. Hindi mo ba alam na siya yung investor na pupunta sa atin ngayon? Saka isa pa pala, Miss Ilustre, alam mo ba na sinabi niya na wala ka daw dito at sa ibang araw na lang daw ako bumalik? Ma'am, pasensya na po kayo. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng staff ko. Ikaw naman, I am so disappointed sa ginawa mo. Pinahiya mo ako. Sorry to say this, pero hindi ko kailangan ng katulad mo dito sa talyer ko. Ma'am, baka po pwede. No, I will never allow anyone like you to work here anymore. Dahil dito sa talyer ko, gusto ko lahat ng staff marunong rumespeto. Customer man yan o hindi. And next time, kung gusto mong magtagal sa isang trabaho, iwasan mo ang maging mayabang at ang umasta na parang ikaw ang may-ari. And I really hope that this will teach you a lesson and you'll never do this again. I'm really sorry, Miss Calderon. Dito na po tayo. Siya pala yung investor? Bakit kasi nagdala siya ng bulok na sasakyan dito? Yan tuloy, wala namang trabaho.